dagdagan ang aming lakas na magpatuloy sa aming paglalakad. Ngunit tulad ng nauna naming pagsubok ay ganoon pa rin ang nangyari sa amin. Tila pabalik-balik lamang kami sa mahaba at makipot na daan na yon paakyat sa bundok. Dito ko naisip na mukhang napaglalaroan na kami ng kung anong nilalang sa lugar na yun. Naalala ko noon nagsabi sa akin na dati ko nang nakasama sa hiking na kapag daw parang pabalik-balik ka sa isang hindi pamilyar na lugar sa iyo, dapat daw ay balik na rin mo ang iyong mga damit. Kaya naman lakas loob ko nang sinabi kay Lena na na kami at may naglalaro sa amin. Nahimik lamang siya, Papa Dudut, marahil ay ganun din ang pakiramdam niya na hindi na normal ang nangyayaring yun at may ibang nilalang na lang sangkot dito. Nagsuggest ako sa kanya na balik na rin namin ang aming damit. Wala namang mawawala sa amin kung susubukan namin gawin ang mga kasabihan na yon. Ganda ng bata. Pansamantala kaming huminto upang gawin ang aming plan. Habang ang isa sa amin ay nagbabaliktad ng kanyang damit, ang isa naman ay nakabantay kung sakaling may taong mapapadaan sa aming kinakalagyan. Nang matapos ako ay si Lena naman ang siyang nagbaliktad ng kanyang suot na damit. Ako naman ang siyang nagmasid sa paligid, paikot-ikot lamang ang aking paningin sa paligid nang mahigit muli ng aking mga mata ang itim na nilalang na kanina pang sumusunod sa amin. Nandanig ang aking buong katawan nang makita kong unti-unti siyang lumapit sa amin ni Lena. Kasalukuyang abala pa siya sa kanyang ginagawa. Habang patras ako ng patras noon ay palapit naman siya ng palapit sa amin. Kahit gustuhin kong tumakbo ay hindi ko magawa dahil bukod sa hindi makagalaw ang aking mga paa ay may iwanan din si Lena doon. Tinanong ko noon si Lena kung malapit na ba siyang matapos, pero hindi ito sumagot. Naiinis na may pagmamadali ko ulit siyang tinanong kung tapos na ba siya. Muli wala akong nakuhang kasagutan. Nagtataka ako kung bakit hindi siya sumasagot sa akin. Kaya naman nilingon ko na siya at doon ko nakita na tila napako lang din siya sa kanyang kinakatayuan at nakatingin sa aking pinagmamasdan na itim na nilalang. Ngayon kasi ay nakangiti na ito na nakakaloko sa akin, na para bang nais kaming asarin dahil hindi nga kami makaalis sa lugar na yun. Dahan-dahan lang ang lakad nito. Nakakapit kami ni Lena sa isa't isa na para bang nangihingi kami ng lakas sa aming mga sarili upang kumilos at gumayo mula sa nakakahilakbot na nilalang na yun. Malumanay naming pinakiramdaman ang itim na nilalang. Pasimple naming pinagadampot ang aming mga kagamitan. Nang makuha na namin ang lahat ng aming mga gamit ay mabilis kaming tumakbo palayo sa lugar na yun, Papa Dudut. Napakapit ako ng mahigpit sa mga braso ni Lena. Nang makita ko noong lumingon ako para tignan kung nakasunod pa ba ito sa amin. Sino ba namang hindi matatakot kung makita mo ang isang maliit na nilalang na tumatakbo din palapit sa inyo habang ang kamay nito ay nakababa lamang at ang paa nito ay tila penguin kung kumilos, ngunit sa mas mabilis na paraan. Bukod pa dito, kitang-kita ko kung gaano ito natutuwa habang hinahagod kami na tila ba kami mga maliit na hayop at tinutugis ang isang malaki at mabangis na mandala. Ang ulo nito ay nakatingala, pero ang puting-puti nitong mata ay nakatingin sa akin. Parang akong makilingi sa takot ng mga panahon yun, habang si Nina ay tahimik na umiiyak lamang habang tumatakbo. Hindi na namin dama ang bigat ng aming mga dala. Basta ang nasa isip lamang namin ay makadayo na sa nilalang na tumutugis sa amin. Habang patuloy kaming tumatakas, ay nakarinig kami ng mayabang
ng feeling close kami pero wala na kaming pakialam. Mas lamang sa amin ang kaginhawahan ng loob dahil sa wakas ay nakita na namin sila. Lumingon muli kami ni Lena mula sa aming pananggilingan upang i-check kung nandito ang nakabong sa amin. Pero nakita nito na sila yan at tila na wala na lamang ito na parang bula. Nang makapagpahinga na kami kahit papaano ay agad kami tinanong ng aming guide kung saan daw ba kami nagsusuot at bigla na lamang kaming nawala. Halos 2 oras daw nila kaming hinahanap pero kahit na anong balik nila sa aming pinanggalingan ay hindi nila kami matagpuan. Ipinaliwanag namin na pansamantala lang kami huminto dahil nga tinawag si Lena ng kalikasan. Pero nang sumunod na kami sa kanila ay hindi din namin sila makita. Doon din namin kinuwento ang lahat ng nangyari sa amin. Simula nang una kong makita ang itim na nilalang hanggang sa tuluyan namin silang matagpuan. Matapos ang aming pagsasanaysay ay niyakag kami ng iba naming mga kasama. Dahil na rin doon ay hindi na kami tumuloy sa aming pag-akyat. Hingi kami ng hingi ng pasensya sa aming mga kasama dahil pati sila ay nadamay sa aming naging pagkakamali. Mabuti na lamang at mabait sila at naintindihan nila ang aming sitwasyon. Sinabi nila sa amin na hindi na importante ang pag-akyat. Ang mahalaga lamang sa kanila ay ligtas kaming nakabalik at hindi kami nahuli na kung anumang nilalang na humabol sa pagkababa namin sa may paradahan ng sasakyan ay may naghihintay din sa amin ng mga lokal ng lugar. Kung hindi pa nila kami mahanap ay nagpatulong din sila sa mga lokal dahil mas kamisado ng mga ito ang desinidad ng bundok. Inausap nila kami at tinanong kung ayos lang daw pa kami. Sanagot naman namin sila na okay lang kami at medyo naligaw lang. Nagulat kami nang bigla nila kaming tanungin kung nakita daw ba namin ang isang itim na tao habang hinagkat namin ang daan pabalik. Nang kinumpirma namin ang kanilang sabantahan ay nagbulungan ng mga ito at sinabing may nabiktima na naman ito. Doon sa amin ikinuwento ng mga lokal na hindi daw kami ang unang naging biktima ng nilalang na yun. Madami na mga hikers ang pinagdiriyan nito. Lalo na yung mga nag-iisa lamang o nasa grupo lang. Kaya nga daw binabalak nila ang magayo sa kanila na iwasang maiwanan mag-isa dahil delikado ito lalo pa nga at nananakit ang elementong ito. Ayon sa kanila, tinatawag itong itim na engkanto sa kanilang lugar. Ang ganitong uri daw ng nilalang ay may mapanakit at marahas na ugali, lalo na kung nakursunadahan ka ng mga ito. Ang una naman daw ay nananahimik lamang ang uri